pong muli mga tagapakinig namin o tagapanood namin sa aming podcast na JCA Law After Office. Ako po si Josephine Bacani, kasamang muli si Jake Aguilar po. Ngayong araw na ito, isang mainit na usapin pa rin. Yeah, isa na naman pong episode na JCA Law After Office kung saan pag-uusapan natin ang mga issues na relevant sa ating mga Pilipino dito po sa Canada. Pakinggan natin itong mga issue po na inilabas po ng CBC News outlet, no? Regarding the nagiging cause ng unfair refusal. Panood nga kami report about other lawyers din na nakakapansin sa nangyayari. Kasi napansin na rin namin ito nung mga nakaraan sa mga aming mga clients na din. Tapos na-realize namin, hindi lang pala kami ang nakakapansin nun. Kakain namin din naman ng immigration na gumagamit na rin sila ng AI. Para nga mapabuti ang serbisyo at mapabilis. Pero parang at least sa ngayon, nakikita natin hindi yata maganda yung nangyayari. Like how thorough can this AI check and sort the application and the processes, Sir Jake, no? Ultimately nga, dapat talaga merong human pa rin, oversight. So hindi mo pwedeng ipaubaya lahat sa AI kasi kung tutuusin, lang naman siya, sabihin natin nga robot. So automated siya, hindi naman siya nag-iisip talaga pero mukha siyang tao pagka siguro sa inyo marami nang gumagamit ng ChatGPT isang popular na AI tool. Pagka sumagot siya parang tao po. So yun yung capability niya na pag gumawa siya ng sulat, sabihin natin gano'n, parang tao yung gumawa. Pero ang kinalaunan niyan hindi naman talaga siya tao. Kaya nga dapat lalo na sa mga immigration processes, mga decision making dapat may tao pa rin sa likod noon na nagde-decide kung sino ba yung dapat ma-refuse or ma-approve. But mayroon akong napakinggan na isang I think immigration lawyer din siya, Sir Jake. So nagko-complain din siya about the quality ng pag-check ng kanilang mga application. For example, maybe document lang na isa, say birth certificate lang yung kulang, tapos na-decline na agad yung application nila. Parang unfair nga naman, no, Sir Jake? Yun nga. Tsaka yung sa atin nga din mismo dito, sa atin, yung marami tayong nakikita na resulta na yung mga sinasabi doon parang wala namang kinalaman doon sa kliyente natin. So kaya nagduda na tayo na para bang may mali. So kung tao yung gumawa nun, parang malabong mangyari kasi masyadong obvious na hindi para sa kanya yun yung decision or yung kung ano man yung nakasulat doon na sagot ng immigration, parang walang kinalaman doon sa kliyente natin. So kung tao yun, alam natin hindi mangyayari yun. Kaya ang hula natin, AI nga siya. Pero yun nga din, ang gusto sana natin mangyari, kung gumagamit man sila ng AI, dapat merong human oversight doon sa huli. Yun naman din sabi ng immigration na talaga namang may tao na nag-check nga nung gawa ng AI. Pero sa nakikita natin parang hindi na-check. Siyempre kasi nga bago pa lang itong AI na ito, bago yung tool, siguro yung mga tao din hindi pa rin masyadong sanay kung paano ito gamitin. So yun talaga din kasi nga pwede mo siyang i-feed. Ang magandang advantage sa AI, mabilis niyang may process yung information. Ang analogy ko niyan parang calculator lang naman na tayong lahat marunong gumamit ng calculator. So mabilis siyang mag-calculate pero on its own hindi naman kaya ikaw pa rin ang pipindot, di ba? And then yun lang naman. So kaya niyang mapabilis yung trabaho. Sa calculator yung pag-a-add or pag-multiply ng mga numbers or other formulas Sa AI naman yung process nung information, mga text, halimbawa, or mga documents, pwede mo siyang i-feed at kahit maraming information, kaya niyang i-process yun ng mabilisan. Yeah. Mas mapabilis nga naman talaga ang trabaho, no, Sir Jake, gamit itong mga AI na ito. Yun lang yung aspeto na yun ang nakakatulong. Lalo pa ngayon, Sir Jake, ang dami-daming backlog. Na mula sa 2.2 million daw sa statistics natin, Sir Jake, almost half noon na parang hindi pa rin na-process hanggang ngayon. They considered it backlog totoo. So yun, applications kapag tataka nga din, kasi with the AI tool na nga sana, yung expectation natin bibilis. Pero hindi Ang nakikita natin, humahaba pa yung processing time. So we're not really sure nga kung ano nangyayari. Pero ang hula natin, isa na yung cuts sa mga employees. Nagtatanggalan sila ng trabaho, ng mga tauhan. Katulad din ng iba, mga nababalitaan na rin natin yan sa ibang malalaking kumpanya, nagtatanggalan sila. So even the government,
nagtatanggalan sila ng tao, ang pinapalit nga nila yung AI. Yeah, that's So yun true. ang nakikita natin nangyayari ngayon. But in the meantime nga, medyo may disruption definitely, kaya humahaba yung processing time. Sa atin dito, Sir Jake, parang gumagamit din tayo ng mga AI. Oo naman. So tayo din, hindi natin Oo. magpagkakailan na Sino ba yan? gumagamit tayo ng Anong AI. ginagamit natin dito, Sir Jake? Gumagamit tayo ng chatbot. So ayan, kung gusto nyong i-test yung chatbot namin, punta kayo sa Facebook page namin, mag-send kayo ng message doon at yun ang unang sasagot sa inyo, yung chatbot na dinevelop namin dito sa office. At pwede niya kayong sagutin kung ano yung mga serbisyo namin, pwede nilang i-explain yon kung ano yung mga proseso namin para mas mapabilis nga din ang information na maibibigay namin sa inyo. Kasi kung tao ang sasagot, medyo matagal. Yung AI, mas mabilis nga. Pero make sure lang na rin. Minsan nagkakamali din si AI. Ganun po talaga, at least for now, hindi natin maiaalis yun na nagkakamali din. Yung tao nga nagkakamali. Yan yung robot din. I mean, yung computer, hindi siya napagod. Pero nagkakamali siya definitely. Medyo mahirap lang minsan malaman kung kailan siya mali at kailan tama. Pero I would say, more than 90% of the time naman, tama siya. Oo. Yun ang sinasabi ng iba mga nagko-complain na ito dahil nga for example, sa 100, kung dati-rate ay nagagawa ang 1,000 application for example each day, siguro mas nadodoble siya using the AI technology. Definitely. Baka nga hindi lang doble, especially in the future pag nag-mature na yung technology na yan. Malaki po yung potential sa totoo lang. Again, parang calculator lang, di ba? Kaya nilang i-compute yung kahit napakahirap na calculation. Kumpara mo sa tao, kahit matalino yung tao, matagal pa rin siya. So, dun mo na lang i-compare yon. Yung AI, parang ganon din. So, at some point nga, baka times 10 pa or maybe even more yung speed na kaya gawin ng AI. Pero for now, definitely, it cannot act on its own. Dapat talaga meron din human supervision at saka oversight. Sa huli, checkin mo kung tama nga ba. I-double check mo, i-verify mo kung tama yung ginawa ng AI. Mahirap din kasi kung magre-rely lang tayo sa AI technology kasi hindi naman siya like surefire proof na tama yung ginagawa niya. Importante pa rin may human na 100%. reviews pa rin Definitely, sa definitely. application. Kaya nga ako, ang prediction ko din dito, magiging part na ng buhay natin ng AI. Hindi natin to may iwasan. Talagang doon na tayo patungo. So, lahat tayo din dapat maging fully aware sa nagagawa ng AI. Tayo din mismo, we should start using it. We should start being familiar with it. For now, marami pa siyang errors or marami pa siya rin pagkukulang. But one thing is for sure, mag-i-improve siya over time. Continuous lang yung improvement ni AI. At darating yun, baka nga next year or baka in a few months, konting-konti na lang yung errors niya at yun, pwede na siyang katulad ng ginagawa nila ngayon, pampalit na ng tao, medyo nakakatakot, pero kung ako po sa inyo, yung katabi mo pala AI na next time. alamin natin kung paano gamitin yung AI, yun na lang po. Yeah. Etong mga IRCC officials, gumagamit ata sila ng tinatawag na Chinook system, Sir Jake. Right. Can we explain that? Yung Chinook system, I don't know for sure. Actually, hindi ko alam kung ano yung system na yon. Pero yung AI itself, based on large language models or LLM, ang pinaka-popular na LLM yung ChatGPT. Para na nga siyang synonymous to AI or LLM. Para bang Colgate sa toothpaste, parang gano'n. Na pag sinabi nating toothpaste, Colgate, parang iisa lang siya. Pero ang totoo nun, Colgate is just a brand ng toothpaste. So yung ChatGPT, isa lang siya ng type ng LLM. LLM yung pinaka-general. Ang ginagawa lang naman nun is i-predict kung ano yung susunod na salita. Based din sa parameters nga na sinet mo. So yun lang naman yun. Magaling siya mag-predict kasi binigyan siya ng napakadaming information. Imagine mo yung parang buong internet binigay sa kanya para ma-process niya yon at kaya niyang ibalik sa iyo yung response within a few seconds. Minsan nga less than a second, ibibigay niya na yung response sa iyo. So ganun siya kabilis. Kung ikukumpara mo ba, Sir Jay, kasi itong AI na paggamit ng technology ng IRCC ay bago lang 2018 Definitely bago. Matagal na nga ito. 2018. Ano ba? 2025? 2025 na. Medyo nag-mature kasi yung AI. Anyway, AI matagal na rin talaga yan. 1990s pa naririnig ko na yung AI, yung salitang AI. Tsaka
nagsimula lang naman yan sa mga early computers. So, Okay. at anyway, yung LLM nga, nag-mature siya around 2022. Nung sumikat si ChatGPT. At nung sumikat siya, ibig sabihin marami ng tao yung nakakagamit sa kanya, mas naging siya, nagkaroon siya ng pondo, at saka may mga data siya na natatanggap o nakukuha sa mga users. So, mas siya nag-boom, sabihin natin. Meron tayong AI boom. Yeah, nagiging dependent. Actually, ang iba nga nagiging dependent na sa mga computer use ng like Definitely. chat. Kailangan natin like talaga that. mag-dependent doon. Parang ako, hindi ko ma-imagine na hindi tayo mag-depende. Kasi napakaraming pwede niyang gawin. Kung hindi natin ito gagamitin, parang made-deprive tayo sa mga possibility. Parang imaginein mo, hindi ka gumagamit ng kuryente. Totoo. Noong unang panahon, yun ang yun yung new technology, di ba? Kuryente. Nung nagkaroon ng kuryente, hindi naman lahat nag-adapt agad sa kuryente. Pero ngayon, pag wala kang kuryente, di ba parang miserable yung buhay mo? Ngayon din, yung pag wala kang internet, ganun na rin eh. Parang itinan nyo na lang yung mga anak nyo, subukan nyo mawala ng internet. Kung hindi speaking of mga kabataan, no? Kung Parang hindi sila magreklamo, di ba? Napakalaking kawalan pag ikaw ay nawala ng internet. So anyway, yung AI, parang ganun din daw yun. Ito na yung latest na technology daw na magiging part na ng ating buhay. Darating yung time na pag walang AI, para bang ang laki na nawala sa atin. Parang hindi tayo makatulog. Parang gano'n. Pero true, nakakatulong na malaki ang AI. Sir Jake, sa inyong experience po, compare mo po yung refusal ng IRCC from before 2018 and then after 2018. Actually, recently lang eh. Hindi yung mga after ng 2018, okay pa eh. Okay pa yun eh. Maayos pa yung mga response nila. Kumbaga, parang tao pa talaga. Although yun nga, as you say, may AI ramdam na noon. Kahit pa paano, mas malaki pa yung participation ng tao. More recently, siguro na nga rin, part ng pagtitipid nga ng gobyerno. I don't know. So I'm just speculating. This is just my opinion. Pero mas malaki na ang reliance ng immigration ngayon sa AI, mas malaki kaysa dati. And I can't blame them. Kasi dito sa mismong office namin, I can see na talagang kailangan natin mag-rely more and more sa AI technology. Right. And then if you can imagine, nakapile up yung mga papers, no, Sir Jake? Right. Dati Ngayon wala na. Paperless na. Exactly. So, i-feed mo na lang siya sa computer. So, ganun na talaga. Ganun na yung magiging mundo natin. But anyway nga, nandito tayo sa sitwasyon na hindi pa siya ganun kahinog. So, we can expect yung delays din sa processing at saka mali-maling result. Yeah. Sa atin lang. Gusto ko makilala, Sir Jake. Sino ba si Jessie? Yung sa ating opisina. Customer service ba siya? So, yun po. Yung si Jessie, siya yung AI namin, AI chatbot. Na makikilala nyo siya. Pagka mag-reach out po kayo, subukan nyo po para lang matesting. Let us know po kung ano yung feedback ninyo. Pag may errors po, let us know para po makorek natin. Si Jessie po ay ang aming AI assist, our very own, our first AI assistant. Hindi ikaw yun, Sir Jake? Hindi ako yun, pero ako po ang nag-develop nun. So, kumbaga may AI brain na talaga si Sir meron Jake. tayong kakampi na AI. At yun din po nakikita ko, pwede natin siyang i-improve. Marami pa siyang pwedeng matutunan. Parang tao din na kailangan mo siyang i-train. So, pero for now, napakalaking tulong po siya sa amin dito sa office. Pwede nyo siyang kausapin 24/7. So, kahit tulog po kami, si Jessie po, gising. At saka nagre-report po si Jessie sa amin, actually. At saka may human oversight din po. So, mayroon po nakatingin sa mga sinasagot ni Jessie. At pag may mali po siya, ini-inform naman po ako para ma-correct po ang galing agad lang, as much as possible. Pero yun po, I would say, hindi din po siya perfect. Especially sa ngayon na hindi pa talaga perfect nga ang AI na tool. Okay. Yeah. Sumisikat na. Oo nga. Kilala na siya ng mga tao. Kilala na ng tao. Subukan nyo lang po and let us know what you think. Yeah, kaya pala, meron isang araw, Sir Jake, na tumatawag dito. Saan daw si Jessie? I know. Kasi siya rin kausap nila. Hinahanap si Jessie. Minsan po, may napagkakamalan na totoong tao siya. Pero ano naman po doon sa communication namin,
we gave it instruction na magpakilala siya bilang AI, huwag siyang mangloloko, huwag siyang magpapanggap na tao siya. Oo. So, nandun po, tanungin niyo siya kung ano siya, kung ano ba, robot ba siya, AI ba siya, o tao. Pag sinabi niyang totoong tao siya, mali siya. So, let us know po, papagalitan natin siya. Ipapatawag siya ni Sir Jake. Papatawag siya sa principal's office. Eto, Sir Jake, balikan lang natin, no? Itong mga refusal, Sir Jake. Yes. Application ng reconsideration dito sa mga ganitong, sa bandang immigration application. Nagdadagdag ito ng backlog din kasi napapatagal lalo, di ba? Totoo po yan. Yan marahil ay gawa ng mga AI din. Desisyon ng mga AI. Possibly. Anong point of view mo dyan, Sir Jake? So yun nga po, tama po kayo dyan na nakakapagpadagdag siya ng trabaho din kasi Uulitin. yung trabaho noon, ulitin natin, ulitin nila. Kasi nga mali May mga nakikita tayong ganyang incidents na okay naman yung application, nakita natin okay naman, pero bakit ni-refuse pa rin? So yun yung pinapa-reconsider natin ngayon at hopefully nga maayos din nila. Pero yes, definitely, nakakadagdag sa load nila. Imbis na tapos na sila doon, ngayon uulitin nila, re-evaluate nila. Definitely dagdag sa drain sa resources o sa trabaho The time. ng immigration office. Yeah, the processing time lalo mapapatagal. Definitely. So yan po ang yun nga, malamang na cause kung ba't mahaba din yung processing time sa ngayon. Ano bang pwede magiging epekto nito, Sir Jake, sa mga aplikante na nag-aantay? Nakakadismaya. Right. Marami pong nakakaawa kasi Pati sa yun mga nga, immigration i-expect nila, offices. papasa sila o ma-approve. Yes. And yet, na-refuse nga. And then yung iba nga, Nag-comply naman. nagpa-reconsider na sila, pinoint out na nila yung mali. Refused pa din. So para bang, nakakaano talaga, nakakadismaya para sa mga kliyente. Kawawa naman sa mga aplikante. So, yeah, yun lang po muna for the meantime mga ating mai-share ngayong araw na ito sa ating episode ng ating JCA After Office. Sir Jake, final statement? Yun po, yung AI, hindi natin siya may iwasan. Napaka-useful tool po niya. Start na po natin siyang kilalanin or maging familiar na tayo. Just like, internet noon, wala masyadong gumagamit. Social media, walang masyadong gumagamit. Pero ngayon, lahat ng kakilala natin gumagamit na ng social media. Mismo mga nanay, tatay, lolo't lola natin, naakala natin hindi marunong mag-internet. Pero natututo na rin pala. Mas magaling pa sila mag-social media kaysa sa atin. Pero, ayun, itong AI na ito, parang ganun din. Magiging parte na siya ng day-to-day life natin. At saka, yung potential niya, sobrang talagang ito nakikita ko din. First time akong makakita ng ganito. It's amazing. Na yung potential niya sobrang laki. Halos limitless. At maraming mga eksperto nga na yun din ang warning nila. Di ba na, teka lang, maghinahinay muna tayo dito. Parang ganun. Kung saan tayo umabot nito, tayo din ang mananagot. Gusto ko lang sigurado yung Sir Jake, hindi ka AI, no? Sir Jake? Ako? No, definitely not. Ayan po, okay. Si Mark Zuckerberg daw, baka or si Elon Musk. Hindi natin alam. Sabi-sabi lang yun. In the meantime, so, yun lang po ang pwede natin pag-usapan sa ngayon. Until next time po siguro. Let us know po kung ano yung comments ninyo. Yeah, pwede po kayo magsulat, mag-iwan ng inyong suggestion at comment para po pwede namin pag-usapan sa susunod na episode po. So, yan lang po muna. Ako po muli si Josephine Bacani. Jake Aguilar po. Until next time. Nag-iwan sa inyong lahat ng magandang araw.